Afternoon, bali mag-start na tayo sa session, Sabbath School session natin. And patuloy pa rin tayo sa ating celebration ng ating Lord's Day. So, last time na-introduce na natin yung tinatawag na church polity o yung pamahalaan ng isang iglesia at nawa ay kumbaga nabuksan na yung ating kaisipan sa usaping ito, no, na hindi natin dati na napag-uusapan pero sa awa at gabay ng Panginoon ay ito ay ipinapamala sa atin sa kanyang grasya. Unang-una sa lahat sa pag-aaral natin ng mabuti sa salita ng Diyos. So, yun naman talaga yung ating kumbaga tanging sandigan. Kumbaga, hindi talaga natin mauunawaan yung buong kapasyahan ng Panginoon, kundi natin siseryosohin yung simple at basic na pag-aaral ng kanyang kautusan o ng kanyang salita. So, sa hapon ito yung part 2 ng ating usapin patungkol sa church polity o yung politika sa loob ng iglesia. So, as a summary mga kapatid, ang politika ng iglesia ay hindi tungkol sa kapangyarihan, kundi sa kung papaano inaayos ng Diyos ang buhay ng kanyang bayan. Okay? So, pag naisip natin yung politika, nawa, mai-divert natin yung ating pag-iisip na hindi ito tungkol sa kung sino yung elder, kung sino yung mga naatasan, kundi makita natin yung kamay ng Panginoon na siyang nag-aayos sa ating pamumuhay. Okay? Dahil nga, ang iglesia ay ang katawan ng Panginoon at ito dapat ay tunay na kumatawan sa buhay na naging kumbaga naging posible dahil sa awa at grasya lamang ng Panginoon. Gaya nung kaya lumalago, nagkakaroon ng mga iglesia, merong church planting na nangyayari ay dahil sa providensya ng ating Panginoon. Okay? So, yun yung politika. Yun yung ibig sabihin ng bakit kailangan merong maayos na pamumulitika sa loob ng simbahan o yung church polity kung tawagin. Dahil ito yung kung paano inaayos ng Diyos ang buhay ng kanyang bayan. So dahil nga ang iglesia ay katawan ni Kristo, mahalagang malinaw kung paano ito una pinamumunuan, pangalawa hindi lang pinamumunuan pero hinihingi rin or hindi hinihingi kundi iniuutos din na may pananagutan. Okay? So, paano ito pinamumunuan at pinananagutan dito sa lupa? Okay? So, gaya ng ating panalangin na itinuro sa atin ng Panginoon na your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yun yung panalangin natin sa Panginoon. Kaya ngayon ay sinasagot tayo ng Panginoon sa ating panalangin iyon. Mahalagang malinaw sa atin kung paano ang iglesia ay pamumunuan at pananagutan, okay, dito sa lupa. So yun yung
Yun yung buod na kung ano yung ibig sabihin o kung ano yung tinutukoy kapag ka ang usapin ay yung church politics or church polity. Okay? Matapos dyan, last week na pag-usapan din natin yung tinatawag na congregationalism. Okay? At ang kahulugan lamang ng congregationalism ay ang otoridad sa isang lokal na iglesia ay nasa kongregasyon mismo. Okay? So, it talks about, it pertains to authority sa local church. At yung authority na yon ay nasa kongregasyon mismo. Hindi sa panlabas na institusyon. Ang bawat miyembro mismo ay may pananagutan sa Diyos sa mga anong bagay no napag-usapan din natin. Una, sa doktrina o katuruan. Doktrina, katuruan, synonymous. Pangalawa, discipline. Okay? Yung pagdidisiplina at yung kung paano mamuhay sa iglesia. Okay? Kaya't kahit maliit na iglesia ay may mabigat na tungkulin. Okay? Yung bigat ng tungkulin ay hindi mo maikukumpara kung sa laki o sa lawak ng o sa dami. Okay? Kahit maliit na iglesia, mabigat ang tungkulin ito sapagkat ang tinitingnan ay ang Panginoon, hindi yung lupon ng tao o yung bilang ng tao. Okay? Sapagkat ipinagkatiwala sa kanila ang salita. Okay? Sa kanino ipinagkatiwala ang salita? Sa iglesia. Okay? So kaya nga kung napaka-antithetical na tawagin natin ang sarili nating bilang iglesia ni Kristo, kung tayo naman ay hindi na pagkakatiwalaan, bagkus ay tiwali sa salita ng Panginoon. Okay? Kaya mabigat yung hamon sa atin. Madali lang kasing sabihin tamang paghawak ng salita ng Panginoon. Madaling sabihin, ngunit kailangan talaga nating ipagpanalangin ito. Okay? Kailangan nating ipagpanalangin at kailangan din natin i-exhort ang bawat isa sa atin. Magtulungan tayo bilang isang kongregasyon. Ang miyembro ay may pananagutan sa kapwa niya miyembro. Okay? Yun yung tinutukoy ng congregationalism. Sapagkat ipinagkatiwala sa kongregasyon ang salita. Okay? Napagkatiwalaan ang iglesia ng salita. Kaya pangalagaan natin. Hindi lang ng salita, kundi pinagkatiwala din sa atin yung mga tinatawag na sacraments. So, how we administer baptism, pagbabautismo, at gayon na din yung hapunan, banal na hapunan. Okay? So, yun yung napag-usapan natin sa church polity una sa lahat, and then yung term na congregationalism. We are part of the congregation, kung kaya tayo mismo, bawat isa sa atin, bilang sama-sama tayo, ay may sama-samang pananagutan sa Diyos, sa doktrina, sa disiplina, at sa pamumuhay bilang isang iglesia. Si Kristo lamang ang ulo ng iglesia. So, yung phrase na yan or yung prose na yan, pag sinabi natin, Christ is the only head of the church, ay nangangahulugang si Kristo lamang talaga. Okay? At wala nang ibang pwedeng mapamahagian ng pagiging ulo or otoridad. Okay? Or authority. Kanina sinabi natin na ang congregation ang may authority sa iglesia. Yes,
But that same authority ay hindi sa atin nagmumula. Okay? Gaya nga ng pinaka-tema nitong inaaral natin na napakagandang libro ni Mark Dever about the church. Sabi doon, the church, the gospel made visible. Okay? So we are just representative of that one authority because meron lamang po talagang isang may kapangyarihan, matatawag na ulo, at yun ay ang nag-iisang Panginoon na si Jesus. Jesus Christ. Walang pangdaigdigang hierarchy na iniutos ang bagong tipan, mga kapatid. Wala. Kaya kung meron kayong nakikita, hierarchy, gawa-gawa yan ng tao. Hindi yan galing sa Diyos. That is not divine. That is not inspired. Hindi ko mo marami tayong nakikitang yun ang ginagawa ay yun ang tama. Okay? May iisa lamang tama. May iisa lamang katotohanan. At sa gustuhin man natin, malimit, ang katotohanan ay hindi ang popular. Hindi ito yung popular. Okay? Kaya kung gusto nyo ay maki-mainstream, well, ang iglesia ng Panginoon na hindi mainstream. Actually, it's a minority. Okay? Yung iglesia ng Diyos ay ang minority sa mundong ito dahil ang hari ng sanlibutan ay ang kalaban. Okay? So, malinaw na mga katotohanan. And it is biblical. Kaya nga importante na pangalagaan natin yung doktrina. Okay? Hindi lang dahil sa may pananagutan tayo, yung doktrinang iyon ay siyang magdidikta sa ating mga gagawin at ipapamuhay bilang isang kongregasyon sa isang lokal na iglesia. Sa halip, ang bawat lokal na iglesia ay pinamumunuan ayon sa mga prinsipyong biblikal. Okay? So wag tayong tumingin sa hierarchy. Okay? Hindi 'yun ang dapat na tinitingnan natin. May iisa lang dapat tayong tingnan at 'yun ay ang Bible. Ano ang sinasabi ng Biblia? Ano ang sinasabi ng Espiritu? Okay? Sa kung papaano pamunuan at panagutan ang kanyang iglesia, ang kanyang bride. Okay? Ang mga pinuno, gaya ng ating napag-usapan noon, ay dapat qualified. Okay? May qualification po ang mga pinuno. Hindi yan basta-basta lamang susulpot at yon may pinuno na. May qualification po. Dapat may mabuting reputasyon. Pinapakita ng sariling pamumuhay ang kanyang ipinipreach o kanyang ipinapangaral sa loob ng iglesia. At gaya nga ng nasabi kanina, may pananagutan. Okay? Ang pinuno ay dapat na may pananagutan. Okay? May accountability kung tawagin. Gumagamit ng otoridad hindi para mamuno, maglingkod. Okay? Ang gamit ng otoridad ay ang paglilingkod. Gaya ng ating Panginoong Jesus ay alam natin, all authority in heaven and on earth binigay sa Kanya. We know that God serve. Siya ang naglingkod sa atin. Okay? At nakatuon, so baga servant, kumbaga leadership dapat ang ating makikita sa loob ng iglesia ni Kristo. Okay? At nakatuon sa espiritual na paglago ng iglesia. So, yun yung foremost o pinaka-importante na
consideration ng isang leader. Kung meron siyang pagtutuunan, ito yung spiritual na mga bagay. Hindi ng kahit ano pang bagay. Okay? Kundi yung spiritual. Yun yung pinaka-importante. Okay? What does it profit a man if he gains the whole world yet forfeits his soul? Ang spiritual ang pinaka importanteng layunin. Okay? Layunin nung pagtatalaga sa isang leader or sa isang elder ng isang lokal na iglesia. Okay? Hindi para tumbasan mo si Kristo dahil iisa lamang ang Kristo. Kundi you represent that very authority na meron si Kristo. Nag-iisang authority. Sa kabuuan, ang tamang pamamahala ng iglesia ay naglalayong una, ingatan ang ebanghelyo. So, kagaya ng exhortation kanina sa ating first service, dahil nga tayo ay niloob ng Panginoon na kanyang iligtas ang iglesia, so in the same way, ang iglesia rin dapat ay may pananagutan sa Panginoon. Kaya ingat din ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, itaguyod ang kabanalan. Pangatlo, ihanda ang buong kongregasyon na mamuhay ng tapat sa ilalim ng pamumuno ni Kristo. So, yun yung aim, yun yung goal. Okay? Protect the gospel, itaguyod ang kabanalan, at ihanda na mamuhay ng tapat sa ilalim ng pamumuno ni Kristo. Okay? Hindi tayo pinamumunuan ng tao, kundi ng ating Panginoong Hesukristo. At sa ating pag-continue, ay atin lang i-close itong ating church polity sa pag-define ng mga nabanggit ng salita ng Panginoon sa kung ano yung mga offices na meron sa isang iglesia. At sa ating pagpapatuloy, may dalawang opisina lamang na malinaw na naitala sa Bagong Tipan. Meron ng dalawang office na malinaw sa Bagong Tipan, at yun yung office ng deacons o diakono. Okay, alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng diakono? Okay? So, I remember back na when I was still, kumbaga, nag-attend ako ng Sunday worship or Sunday service sa Katoliko. Naririnig ko to, diakono, pero wala akong kaalaman kung ano ibig sabihin ng diakono. At yon, malinaw yon sa salita ng Panginoon sa New Testament na meron talagang office ng mga deacons. Okay? Established ito sa New Testament. Pangalawa, nandun naman papasok yung mga elders kung tawagin. So ano-ano yung mga iba pang tawag sa elders? Pastor, bishop, mga tagapangasiwa, mga overseers. So meron dalawa, deacons and elders. Okay? So yun lang yun. Yun lamang po yung malinaw na office. So dahil yun yung malinaw, ano bang tawag doon tol? Normative ba yun? Yung malinaw? medyo nahihirapan pa ako sa ganun. Normative, tsaka ano yung isa, tol? Anong isang normative and
Reflective? Ano Descriptive. yan? Descriptive. Wala akong marinig Hello. Descriptive. Regulative ba yun? Normative, regulative. Basta maano natin yan. Wala, nagre-review lamang po ako. So, ayun. So, deacons and elders. Yun yung pag-aaralan natin sa tagpong ito. Okay? So, una, mga diakono. So, ano nga ba yung kahulugan ng deacons o diakono? Sa descriptive pala, salamat normative and descriptive. Okay? So, hindi yun yung aking pag-uusapan ngayon. Well, anyways, thank you. So, deacons, okay? Ang kahulugan nun sa translation sa Tagalog, lingkod, lingkod o tagapaglingkod at tumutulong. Tumutulong. So, sa English, medyo minsan mas madali kasi sa English. Ang definition ng deacon ay servant, helper, okay? So, no, napaka high and mighty isipin, deacons. Pero ang kahulugan nun, katulong. Okay? Helper. Okay? Pero hindi ito mababa. Hindi naman ito mababa. No, dahil ngayon kasi pag sinabing katulong, mababa eh. Pero gaya nga ng prinsipyo ng salita ng Panginoon, sino yung mga nagpapakababa ay sila yung mga great men. Okay? And whatever is noble, gaya nga ng sabi ng ating Panginoon sa kanyang salita, ating hangarin. Okay? Whatever is noble. And being a deacon is a noble task. And it is one of the office na pwede nating applyan, okay, sa iglesia. So, ginamit ko yung term na i-apply kasi nga, meron talagang qualifications. Hindi lang to basta-basta, okay, ikaw deacon ka. Hindi. You must apply for it, okay? Dapat igawad sa'yo yung office na yon dahil qualified ka, okay? So, hindi lang yung mga elders ang may qualification, even deacons o mga katulong, helper, servant, ay may qualification din. Pero, tingnan natin yung salitang deacon sa Acts 6 at ano yung mga pinakita na gawain o tungkulin ng isang diakono. Base sa Acts 6, meron siyang tatlo dito na mababasa natin. Una ay ang pag-aalaga sa physical na pangangailangan. Physical. Okay? So, physical is not spiritual. Gaya ng kanina na pag-usapan natin, ang layunin ng mga elder ay sa spiritual. Ngayon naman, pinag-uusapan natin mga deacons. So, ang kanilang pinangangalagaan ay yung physical na pangangailangan. O sa kanilang pagtulong sa mga nangangailangan sa iglesia. Okay? So, meron din kasi mga needs sa iglesia. Okay? Financial needs, ano pa bang mga ibang needs. Okay? So, ang mga ngasiwa ay yung mga tinatawag nating deacons o diakono. Okay? At isa pa sa nabanggit ay pagpapanatili ng pagkakaisa. Kaya kung may sigalot, ang magsisilbing mga pulis, kumbaga, or tagapag peacemaker sa isang iglesia ay yung mga tinatawag din nating mga deacons. Okay? And siguro naman sa pagbabasa natin sa mga Bible reading natin dun sa Acts 6, kaya nagkaroon ng naisipan ng mga apostol na magtalaga ng mga diakono ay para sa pagsuporta sa ministry ng salita. Kasi nga, nasa top priority yung ministry of the word. So, nagbibigay daan upang ang mga apostol, base sa account sa Acts 6 ni Luke, ay makapag-focus sa pananalangin at pagtuturo ng salita ng Diyos.
So, yun yung gampanin. Tinutulungan na makapag-focus. Kasi nga, dun sa Act 6, nagkakaroon ng ng hindi, kumbaga, may pangangailangan ng iglesia na kailangan tugunan bilang mga tao, syempre, kahit yung mga apostol hindi nakakayanin, sila ay nagtalaga, ang Diyos ay nagtalaga sa iglesia ng mga tinatawag na tagapangasiwa o mga hindi tagapangasiwa, mga helper kung tawagin. Servant. Okay? Those who wait on tables. No? Kung nagbabasa kayo sa ESV at saka sa NASB. Okay? Ito yung mga nagwi-wait sa table. Okay? Okay, so hindi yung na-imagine natin, no, sa mga red light district. Hindi 'yon. Kundi yung sila yung nagse-serve, yun ang ibig sabihin nun. When you wait on table. Okay? So, yun yung gawain. Malinaw yon, physical na mga pangangailangan. At gaya nga ng nabanggit, may qualification. So, malinaw, sa salita ng Panginoon, dapat marangal, isang diakono, tapat, hindi sakim, maraming bagay, okay? Hindi lasenggero, okay? Or, anong tawag dyan? Yung hindi yung laman ng kanyang piniplease. Kasi nga, lasenggero, okay, more on physical needs ang kanyang kinakailangan. Kaya siya naglalasing. May malinis na budhi at subok na. Okay, subok ito. Kilala siya bilang malinis na budhi, marangal, at tapat sa kanyang tahanan. Okay? At huling-huli, but not the least na qualification is puspos ng karunungan Espiritu. Ibig sabihin, talagang aral sa salita ng Panginoon. So, bagamat physical ang kanilang ginagampanan ng mga diakono, spiritual pa rin ang kanilang ministeryo. Okay? So, kahit na more on sa physical sila nakatingin, pero sa huli, ang pinaka-end or pinaka-goal, ang pinaka-layunin pa rin ay spiritual. Okay? Spiritual pa rin ang kanilang ministry. So, it's 13:30. So, bakit mahalaga sa Diyos ang ministeryo sa physical na pangangailangan? Ba't kailangan may mag-minister ng physical needs? Ang sagot ay dahil ang pag-ibig ni Kristo ay hindi lamang salita, kundi gawa. Okay? Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa rin. Ang pagtulong sa pisikal na pangangailangan ay nagpapakita ng ebanghelyo sa konkretong paraan. Okay? Dahil ito yung kumbaga pinaka-representation o yung makikita, concrete na pamamaraan ng ebanghelyo. Okay? Na mapangalagaan yung mga pisikal na pangangailangan sa loob ng isang iglesia. Kaya mahalaga yung ministry ng mga deacons. At paano pinoprotektahan ng mga diakono yung pagkakaisa sa iglesia gaya ng nabanggit kanina? Ito ay sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga alitang maaaring lumitaw sa mga practical na bagay. Okay? Katulad nung sa Act 6, no? Merong mga nagrereklamo dahil hindi na sila napapangalagaan, parang ganun, okay? Hindi na sila nabibigyan ng pansin. Okay? So nagkakaroon na ng alitan. Okay? So 'yon ay office ng isang diakono. Okay? So sila ang nagiging tulay sa pagitan ng mga grupo. Kasi nga isa sa mga nature ng katawan ng Panginoon, bilang ang Panginoon ay iisa, dapat merong pagkakaisa sa loob ng iglesia.
So, ganun pinangangalagaan ng office na ito na itinalaga ng Diyos at ng mga apostol sa iglesia. Yun yung pinaka-end noon. Para kung merong mga division dahil sa mga pangangailangan na ito, yung root cause ay may pangangailangan na kailangang tugunan. So, ang naging solution or nag-iisang solusyon na binigay ay magtalaga ng mga taong qualified, puspos ng salita at espiritu. Okay? At yon, dahil doon merong outflow na tinatawag. So sila ay mapagkakatiwalaan, sila ay dignified, okay? Marangal. Oh. So hindi dapat talaga yung mahihina sa salita, yung yung itatalaga sa office na ito. Bakit kailangan munang masubukan? Okay? Yun yung pangatlong tanong. Bakit kailangan munang masubukan ang isang diakono bago ito i-assign sa pagiging diakono? Ang sagot, dahil kailangan ng ebidensya ng katapatan. Okay? Dapat merong tinatawag na loyalty. Okay? Gaya nung napag-usapan natin, kung tayo ay magiging isang miyembro ng isang iglesia or yung sa ating pasok sa membership, church membership, dapat loyal, may katapatan tayo. Faithful tayo, okay? Dapat tapat sa tungkulin. So, dapat evidence muna yung mga iyon. Merong ebidensya bago tuluyang italagang isang diakono. Kaya meron talagang tinatawag na selection process. Kailangan hingin talaga ito. Okay? At spiritual na maturity bago pahawakan ang responsibilidad sa iglesia. Dapat merong maturity. So, gaya ng isa sa mga qualification, dapat mature. Hindi dapat bagong mananampalataya. Okay? So, almost the same qualification ng susunod na office. Okay? Yung susunod na office, ito mas alam natin tong office na to dahil madalas medyo neglected na yung deacons eh. Doon nakatuon sa pastor. Oy, si pastor. Okay? Napaka ginagalang. Okay? Ginagalang si pastor. Okay? At tama naman. Dahil tama naman na galangin ang pastor. Pero hindi siya dapat galangin dahil kung sino siya. Kundi dahil sa kung ano ang itinalaga sa kanya na nag-iisang pastol. Okay? So, dadako tayo dun sa pangalawang office na malinaw sa New Testament. At iyon ay ang mga matatanda o yung mga elders kung tawagin, pastors, overseers, mga tagapangasiwa. Okay? So, merong tatlong title na nabasa tayo sa Biblia. Merong mga presbyteros, yun yung mga elders nga kung tawagin. Merong poimen o yung mga pastor. Merong episcopus o yung mga bishops, overseers. Okay? Yun yung mga title nitong ating pag-uusapan. Okay? And una sa lahat, bago pa man natin pag-usapan kung ano yung pinaka-office nitong elder, tingnan na rin natin yung qualification muna. Okay? Qualifications are, dapat wala silang kapintasan. Okay? Ang pastor ay dapat walang kapintasan. May disiplina. Mahinahon. Okay? Mabait. Okay, mabait. Mapagpatuloy. Okay? Or ano ba yung Philippine English word ng mapagpatuloy? Accommodating yung nasa isip ko, no? Pero parang ganon.
Mapagpatuloy, at i-check ko na lang no, para hindi tayo magkamali. Mapagpatuloy, hospitable. Okay? Hospitable. O sa Japanese, meron silang tinatawag na omotenashi. Okay? Yung pagiging hospitable. So, dapat pala, ito ay ugali din ng isang elder or isang matanda sa iglesia. Siya ay hospitable. May kakayahang magturo. Okay? Hindi lang basta hospitable, hindi lang basta mabait, mahinaon, may disiplina at walang kapintasan. I believe ito yung pinaka-importante. He is capable to teach. May kakayahan. At siguro naman, in a logical sense, you cannot teach what you do not, kumbaga, kung yung hindi mo alam. Okay? Ano ba yan? You cannot preach what you do not practice. Parang ganun, ano? So dapat pinapractice yung salita ng Panginoon, obedient sa salita ng Panginoon. And dahil siya ay obedient, siya ay may kakayahang magturo ng salita ng Panginoon. Para sa akin, ito yung pinaka-importante na qualification. Okay? Of course, not apart doon sa mga nauna, dapat kasama ng mga naunang qualification. At mataas ang kwalifikasyon ng isang elder o teacher. Okay? Hindi sakim maayos na pinamumunuan ng kanyang sariling tahanan. Okay? So by practice talagang pinapamuhay niya yung kanyang itinuturo. Okay? Kaya may kakayahan siyang magturo dahil pinapamuhay niya ang kanyang itinuturo. Hindi baguhan sa pananampalataya. Okay? Mamaya sasagutin natin bakit. At matatag sa tamang doktrina. Okay? Kayong orthodoxy. Okay? Dapat orthodox ang kanyang doktrina. Hindi malayo sa orthodox. Okay? Kasi nga, magtuturo. Yun yung pinaka niya, teacher. Yun yung pinaka office nitong tinatawag na elder. Magturo. Mag-guide. Okay? So, dapat matatag. Okay? Yung founded ang kanyang doctrine sa tinatawag nating sound doctrine. And of course, sa pamamagitan lamang ng Espiritu at ng salita ng Espiritu, at yun ay ang salita ng Diyos, ang Biblia na ating hawak. Okay? So, ito yung special sa office na to. May kakayahang magturo. Kanina, yung deacons, they are responsible for the physical, mga physicalities, mga faculties. Okay? Pero ito, mga teacher, may kakayahang magturo. Pangalawa, hindi siya bagong mananampalataya. Okay? Hindi siya dapat bagong mananampalataya. So, hindi ko alam kung isa sa mga qualification na kanina nabanggit o hindi natin nabanggit sa deacons, ano. Pero sa elder, sabihin may mas mataas talaga na qualification, dapat hindi siya bago sa pananampalataya. Okay? So, yun yung dalawa na matatangi sa isang elder. Kumbaga, hindi natin to nabasa doon sa qualifications kanina sa mga deacons. Hindi ko sinasabing mas mababa yung sa deacons. Mas mababang office 'yon. Wala tayong ganoon. Hindi hierarchical. Gaya nga sabi natin kanina. Yung politics or yung polity sa church, hindi siya hierarchical. Hindi, mas mataas ako, elder ako deacon ka lang . Walang ganon. Walang ganon sa politika sa iglesia. Okay? So, pero, ito yung dalawang na-observe natin, natatangi o special sa office ng eldership. Okay? O yung pastor. Able to teach at hindi siya bagong mananampalataya.
Okay? Mamaya ko na sasabihin kung pwede bang maging pastor si pastora. Okay? Mamaya natin pag-uusapan yan. So, una, itanong natin sa ating mga sarili, bakit sentro sa tungkulin ng isang elder or matanda ang pagprotekta sa tamang doktrina? Okay? So, kanina, qualification dapat solid yung kanyang foundation sa right doctrine o tinatawag natin orthodox teachings or right doctrine. So, ang sagot, dahil ang maling turo ay nakakasira ng buhay. Nakakasira ng buhay ang maling turo. Ito yung bagay na makikita ko na talagang sa akin araw-araw ini-impress ng Panginoon sa salita niya. Hindi dapat nating hayaan yung maling katuruan. Makialam tayo, lalo alam natin na tayo, kongregasyon, ikaw bilang isang miyembro, may pananagutan ka. So kung titingnan siguro natin yung pananagutan na yun, yung accountability natin sa Panginoon, hindi natin nahahayaan na may umusbong na maling katuruan. At sa papaanong paraan natin yun bilang isang kongregasyon magagampanan sa pagpili ng isang tao na pagkakatiwalaan natin bilang maging isang tatayong elder o pastor. Okay? Dahil ang maling turo ay nakakasira ng buhay, pamilya, at higit sa lahat, iglesia. Okay? Hindi nagfo-flourish ang isang iglesia dahil sa maling katuruan. Okay? But merong nagfo-flourish ng mga iglesia pero hindi sa pamantayan ng Panginoon. Dahil nga hindi sa dami. Kaya kahit na maliit pa man ang iglesia, mabigat ang kanyang tungkulin. Mabigat ang kanyang pananagutan sa Panginoon, sa doktrina. Okay? Dahil ang maling doktrina o maling turuan ay maghahatid sa atin sa maling pamumuhay. Okay? And syempre, yung reverse, yun yung totoo. Ang tamang doktrina ay siya lamang na magdidikta sa atin ng tamang pamumuhay. Okay? So, hindi natin pinag-uusapan kung safe ka or hindi ka safe dahil mali ang iyong tinuturo o tama ang iyong tinuturo. Sinasabi natin dito na kung tayo ay magpapakilala, magpapabautismo at ihahayag natin sa Panginoon na tayo ay kabilang sa nag-iisang iglesia ng Diyos, ating lokal na sa ating lokal or sa ating bayan ay marapati natin na yung ating pamumuhay ay guided ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Okay? Tama yung ating doktrina at tama yung ating mga ginagawa, pinapamuhay. Okay? So always remember, the church is the gospel made visible. Okay? We are ano yung tawag sa atin? We are the light of the world. Okay? A city on a hill cannot be hidden. Okay? And pangalawang tanong, paano ipinapakita ng tahanan ng isang elder ang kanyang pagkatao? So, malinaw naman na isa sa magiging, kumbaga, credential ng isang elder ay kung paano niya pinapangasiwaan ang kanyang sariling tahanan. Okay? Nakakita na ba kayo o nakakilala na ba kayo ng isang pastor na ang kanyang asawa ay rebelde? At sa tingin nyo ba ay maayos na mapapangalagaan ng isang pastor na ito ang church o ang iglesia? So malinaw na hindi. Kung sa kanyang sariling pamilya ay hindi niya na makontrol o hindi niya na
maisaayos, paano niya pa maisasaayos ang iglesia? At bakit hindi pwedeng maging elder ang isang bagong mananampalataya? Bakit? Dahil, una sa lahat, kulang pa siya sa kaalaman. Importante talaga, dapat nauuna talaga yung pagkakaalam. Okay? At paano nila malalaman kung walang magtuturo? Kaya importante yung office ng mga tagapagturo. At isa sa binigyan ng office na yan, yung teachers, okay? Teachers ay yung mga tinatawag nating elders, yung mga presbyteros, mga poimen, mga episcopus, okay? Sila yung inatasan yan. So, importante yung kaalaman, karanasan, at yung maturity. Maaring siya ay maging mapagmataas, okay? So, one thing about isang bagong mananampalataya, dahil nga bago pa siya sa kanyang pananampalataya, hindi niya pa kayang dalhin ang kanyang sarili dahil sa hindi pa siya nagmamature. Isa sa unang makikita na talagang lumilitaw, malimit sa malimit, okay, ay ang maging mayabang, mapagmataas. Or, kagaya ng nabanggit kanina, manipulative. Okay? So, mapanglinlang. Okay? Nanlilinlang. So, ayaw natin na yung tumatayo sa pulpito ay isang mapanglinlang. At ayaw nating pumabilang sa mga tinatawag na the manipulated. Okay? Yung mga nililinlang. Okay? So, dahil dapat ang isang iglesia ay matibay sa tamang doktrina. Okay? Kaya ang leader na pipiliin ay nararapat lamang na matibay sa tamang doktrina. Okay? And then, ayun, pag-usapan natin yung si pastora. Pwede ba si pastora? Isa sa qualification ay lalaking elder. Lalaking elder. Base sa kaayusan ng paglalang, yan, ito pinakita ni Pablo, no? Pinagbawal ni Pablo sa babae ang pagtuturo o pag-exercise ng authority sa lalaki sa pagtitipon ng iglesia. Malinaw yan. Exegete nyo yung 1 Timothy chapter 2, verse 12 to 14. Okay? So, pinakita doon ni Pablo na sa order ng paglalang, sino ba ang nauna? Sa order ng paglalang, nung nasa Garden of Eden, sino ba yung nalinlang? Yung lalaki ba yung unang nalinlang? Di ba? Hindi. So, yun yung pinakita ni Pablo doon. So, kung ang pag-uusapan ay yung order o yung kaayusan, dahil yun nga yung unang layunin ng church polity, hindi yung kung sino yung may kapangyarihan, hindi yon. Hindi tayo nagraran ng president para maging magawa na natin yung lahat nating gustong gawin, magpayaman, ano pa bang gawin natin. Hindi ganoon ang politika sa iglesia. Ang layunin ng politika sa iglesia ay ang maayos na pamumuhay, may tamang pamumuno at pananagutan. Okay? Sa ating pag-uulit-ulit, no? Mamumuno at pananagutan, tamang doktrina, ibig sabihin tamang pamumuhay. Okay? At isa doon, dapat lalaki ang elder. Dahil yan ay nakabase sa kaayusan ng paglalang. And malimit, ang mga iglesyang pinamumunuan ng mga pastora ay matatawag nating hindi iglesia ng Diyos. Okay? Hindi iglesia ng Diyos. Dahil ang iglesia ng Diyos ay may kaayusan. Okay? Hindi pwedeng gagawa ka ng iglesia. Ayun, pwede kang gumawa ng iglesia, pero hindi yan ang iglesia ng Panginoon. Okay? So,
And lastly, narinig nyo na yung term na plurality of elders. Or in Filipino, ang pluralidad ng mga elder. So, ipinapakita ng bagong tipan ang maraming matatanda sa isang iglesia. Okay? Maraming matatanda sa iisang iglesia. Hindi ito yung ideal, ano? Pero ito yung dapat. Okay? Meron talaga dapat plurality ng elder. Dahil sa anong dahilan? Malinaw na malinaw, ito'y nagbibigay ng balanse, accountability or pananagutan at sama-samang karunungan. Di ba? Di ba? Narinig nyo na ba ng two heads are better than one head. Okay? So, yun yung prinsipyo noon. Okay? Sa malusog na iglesia, ang mga elder ay nangunguna at nagtuturo. Okay? Nangunguna at nagtuturo. Pangalawa, ang kongregasyon ay sumusunod ngunit binabantayan din ang mahalagang desisyon. Hindi lang tayo blindly na sumusunod kay pastor o so kung ano pa mang sabihin ni pastor, kundi may pagbabantay sa atin. Okay? Lalo na sa mga mahalagang desisyon sa iglesia. Okay? Babalik tayo dun sa tinatawag or konsepto ng congregationalism. Kapag malinaw ang usapin, madalas nagkakasundo ang elder o yung mga namumuno, piniling mamuno, at yung mga miyembro o yung congregation. Okay? Malinaw. Lalo pag malinaw sa salita ng Diyos. Okay? Dapat may pagkakaisa dahil malinaw sa salita ng Diyos. Ngunit, ang kongregasyon pa rin, okay, sa liwanag nung yung inaaral natin na congregationalism, ang kongregasyon pa rin ang may pinakauling otoridad sa lupa. Okay? Yun yung ating ito yung dapat na maging doctrine na dapat na nasa isip natin. Yung final authority pa rin ay yung congregation. I mean, of course, final authority is the word of God. Okay? Pero sa church polity, the final authority belongs to the congregation. Hindi sa iisang tao. Kaya kapag hindi malinaw, dapat magtiwala ang kongregasyon sa kanilang elders. Doon na papasok yung office ng elder. Kapag hindi malinaw. Okay, hindi malinaw. So, dahil pinili natin na tayo pamunuan ng isang elder, magtiwala tayo sa kung ano yung magiging desisyon ng elder sa mga hindi malilinaw. Okay? Pero in the end, gaya nga ng sinabi natin, in the end, yung final authority, yung pinakahuling authority sa lupa, okay, sa lupa, ay yung kongregasyon mismo. So, ano ang mga benefits ng maraming elder o yung plurality of elder? Kumpara sa kung meron ka lang iisang head pastor. So, ang sagot, nagbibigay ito ng balancing pananaw, pagbabahagi ng bigat ng ministeryo, okay? Dahil kung mas marami, mas hindi stressful, okay? Mas malawak na karunungan, dahil nga, two heads are better than one, so all the more, kung mas marami, mas malawak. Mas mahusay na paggabay, dahil nga mas malawak ang karunungan, so it follows, mas mahusay yung guidance, okay? Or yung counsel na maibibigay sa ating iglesia. At mas matibay na proteksyon laban sa pang-aabuso at maling katuruan o yung manipulation. Okay? Hindi tayo ma-manipulate kung merong tinatawag na plurality o may marami tayong elders kung tawagin. Kaya let's pray for elders. And paano maaaring magtulungan ng may pagkakaisa ang elders at ang congregation? Dahil nga, yun nga, sa liwanag ng congregationalism na ating napag-usapan. So, ang sabi rito, dapat may malinaw na communication.
Okay? Dapat mag-usap. Dapat laging may pag-uusap nangyari. May paggalang sa tungkulin ng bawat isa. Okay? So, dapat hindi mo ipasok sa isip mo, okay, elder ako. Hindi. Pero yung paggalang ay dapat magmula pa rin sa bawat isa. Kumbaga, igalang mo yung elder dahil siya ay tinalaga ng Diyos bilang tumayo bilang elder sa iglesyang yan. At mabigat ang iniatas sa kanya ng Panginoon. Kaya igalang natin. Imbis na siraan, igalang, ituwid. Kung may pagkakamali, ituwid. Okay? Gaya nga ng ating napag-usapan noon, hindi naman, though ang qualification is beyond reproach, pero given na tao pa rin ang ating mga pastor, pwede natin silang ibigyan ng reproach or ituwid. Okay? At pagsunod sa Biblia, pananalangin at pagsuporta sa misyon ng iglesia. So, doon nagkakaroon ng communion ang isang church. Nagiging isa or merong unity ang church kung merong communication, merong respect, merong pagsunod sa Biblia, so obedience, okay? So, yun yung consequence ng pagsunod natin sa salita ng Diyos. Okay? Magkakaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan. Kaya yung mga hindi nagbabasa ng Biblia, wala kayong naitutulong sa church. To tell you honestly, wala kang naitutulong sa church dahil sa hindi mo pagbabasa ng Biblia. Okay, pwedeng may ginagawa ka dyan, pero strictly speaking, hindi mo tinutulungan ang iglesia mo kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? At yun, kasunod nun, hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ka nananalangin. So, wala kang pagsuporta sa misyon ng iglesia kung ganun. Okay? So, if you support the mission of the church, and kanina, malinaw na binigay sa atin yon sa salita ng Diyos kanina, if your mission is to support the mission of the church, tayo ay sumunod sa Biblia, aralin ng Biblia at manalangin sa Diyos. And finally, okay, so, buzzer beater, bakit ibinigay ng Diyos ang huling otoridad sa kongregasyon kahit may mga elder naman? So, ang sagot, dahil ang buong katawan ay mananagot nga sa Diyos. Una, sa doktrina, sa disiplina, at karapatan ng iglesia. So sa pagtatapos, nawa ang mag-impress sa isip at puso ng bawat isa sa kongregasyon, sa mga church member, ay yung accountability natin. May pananagutan. We will have an account to our God. Okay? Kanina lang, nabalitaan ko, one of my colleague sa THPAL, dun sa aking last na, dun sa aking na trabaho for 9 years. Malapit to sa akin, isa kong operator, pero naging na rin siya, naging supervisor na rin, ka-level na kumbaga ng mga supervisor, ay namatay siya kagabi. And hindi ko alam noon na meron pala siyang dinadalang sakit. So nakita ko siya, napakatikas ng kanyang pangangatawan, matangkad, pogi, at mabait siya. Masunurin sa kanyang leader, sa akin, dahil I serve as a foreman ng namin, ng grupo namin. And kanina nabalitaan ko na he passed away, namatay siya. And I cannot remember na nailaga ko sa kanya yung pananampalataya ko sa Panginoon nung magkakasama kami. Pero yung thing na nag-impress sa akin ay yun, yung ginugol niya yung last stretch ng life niya bilang isang empleyado. At least sa akin, sa paningin ko lang yun. No? Of course, hindi ko alam. Nawa, hawak siya ng Panginoon. Pero
doon natin makikita na okay, may namamatay, may mga na nadidisgrasya. Pero does it mean na mas mabuti tayo sa kanila? Hindi. At the end of the day, tayo, sila, yung mga taong natatag natin, hindi naman yan nagjo-join ng church. Hindi dapat ganon ang ating tingnan. Kundi hindi natin dapat tingnan yung physical na nakikita natin. Kasi nga merong tinatawag na visible church, meron tayong tinatawag na invisible church. Yung invisible church, yun yung dapat na sikapin natin, no? Na tayo ay kabilang doon. So at the end of the day, only in Jesus Christ, okay? So kung hawak tayo ng Panginoon, so rest assured, tayo ay hawak niya at hindi siya bumibitiw, no? So nawa maging paalala sa atin yung mga nangyayari sa paligid natin, sa mga kakilala natin. Kaya nga kanina sa naibahagi ni pastor yung sa kanilang intercession parati, yung mga kakilala natin, pag panalangin natin sila. Okay? Pero first and foremost, pag panalangin natin yung sarili natin. Kasi hindi tayo iba sa kanila. Kung makasalanan sila, mas makasalanan tayo. Okay? Okay, so yun na lang muna, and God bless. Happy Lord's Day, mga kapatid. Hello. Thank you po.